Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Naka-encounter na rin po ba kayo ng Samsung A52 na charging logo only? Marahil karamihan po sa ating mga technician ay oo po ang sagot, at alam naman po natin na ang madalas pong dahilan ay dahil sa colded BGA balls ng CPU chip. And we all know na ang tanging solution po ay by reballing the CPU chip. But this time naman po ay medyo kakaiba po ang sintomas dahil charging logo lang po ang unit while charging, but working normally naman po as long as may laman o karga ang battery. Pwedeng CPU chip din po ang problema nito, pero bago po nating husgahan ay i-deep diagnose po muna natin dahil baka mali po ang hinala natin, kaya mas mabuti pong bigyan po natin ito ng oras para magkaroon po tayo ng tamang impormasyon. Ang ginagawa ko po dito ay sinusukat ko po via diode mode ang lahat ng linya na may connection sa charging circuit. At dahil wala naman po akong nakitang abnormal reading, ay ang next naman pong ginawa ko ay chinek ko naman po ang input and output voltages sa charging circuit. At napansin ko po dito na bypass na rin po itong OVP IC. Itong OVP IC ay ginawa upang maging protection ng telepono in case na magkaroon po ng short, leak, or overvoltage ang charging circuit. Kaya kung ito po ay iba-bypass natin, ay para na rin po tayong nagbawas ng security guard. At dahil may nakukuha naman po tayong voltahe sa in and out ng OVP IC, ay masasabi ko po na working very well pa naman po ang chip. Then after confirming na merong output si OVP IC, ay nag-proceed naman po ako sa charging IC. Katulad po ng naging proseso ko sa OVP IC, isinagawa ko rin po ang parehong pagsusuri sa charging IC. Sinukat ko po ang input at output voltage nito at base po sa resulta ng aking mga readings ay normal naman po ang takbo ng charging IC at wala po akong nakitang indikasyon ng sira o malfunction. At dahil po dyan ay napag-desisyonan ko pong palitan ang charging IC dahil baka siya talaga ang may problema. This time po ay may dalawa po akong suspect. Una, at ang nasa pinakamalapit sa aking isipan ay ang CPU chip. Pero dahil sa sobrang maproseso at risky po ang pagre-reball ng CPU, ay minabuti ko pong unahin ang pagpapalit ng charging IC dahil mas madali at less risk po itong trabaho. Ang pagre-reball po kasi ng CPU chip ay 50-50 po ang binibigay kong laban sa may-ari. Deal or no deal lang po ang aking rule sa CPU reballing. Kung magawa bayad si client at kung hindi naman o anuman po ang negative result ay wala po akong pananagutan. At bilang balik po ay wala din naman pong babayaran si client sa aking serbisyo kahit pa ilang oras pa po akong nag-effort at napagod. At dagdag ko na rin po pala na lagi ko pong pinapaalalahanan ang aking mga kliyente about sa CPU reballing na good for recovery data purposes lang po ang pagre-reball ng CPU. Wala pong assurance na tatagal pa ang unit dahil anytime po ay pwedeng bumalik agad ang problema. Kaya tulad po ng aking laging sinasabi sa aking mga kliyente, ay kung pang personal use po ang inyong purpose, kaya nyo ipaparebol ang CPU ng inyong telepono, ay better to buy a new one na lang po. Then after po nating mapalitan, ang charging IC ay heto at tinitesting ko naman po ulit ang unit at kung makikita po natin, ay still charging logo pa rin po while charging ang telepono. Kaya it's confirmed na ang main problem po kaya hindi nagkakarga ang cellphone ay walang iba kundi dahil sa CPU integrated circuit.